So, kailangan nga bang uminom ng vitamins araw-araw? Ang sagot ay hindi. O hindi naman kailangan o required. Ika-clarify ko lang, hindi naman bawal uminom ng vitamins araw-araw pero hindi rin naman ito required. Ang vitamins ay isa sa mga source ng nutrients natin yan. Yes, kailangan natin ng vitamins sa araw-araw pero may other means naman tayo para makuha natin ito. May dalawa kasi tayong source na pwedeng panggalingan ng vitamins. Mainly, galing sa natural sources. Ito yung pagkonsumo ng mga masustansyang pagkain. Pangalawa ay mga vitamin supplements in the form ng tablet o capsule na mabibili sa mga butika. Siyempre, dapat nakukuha natin ang mga vitamins sa pamamagitan ng pagkain na masustansyang pagkain tulad ng pagkain ng kulay, prutas, karne, gatas at iba pa. Kung hindi ka nakakain ng masustansyang pagkain sa pang-araw-araw, ay doon na inirekomenda uminom tayo ng vitamin supplements sa pang-araw-araw. Tandaan natin ang vitamins in the form ng tablet at capsule ay supplement lamang. So ibig sabihin, dapat ito yung nagsusupply lamang ng mga kakulangan ng nutrients na hindi natin nakakuha sa ating pagkain. Except na lang siguro kung naka-vegan diet ka, ito yung mga taong kumakain lamang ng plant-based food. So, kailangan mo talagang mag-take araw-araw ng multivitamins dahil prone sila o hindi sapat o hindi lahat ng vitamins o minerals o mga nutrients ay naibibili ng pagkain ng gulay lamang. O maaari nating sabihin na mababa yung iilang vitamins at minerals na maaari nilang makuha sa pagkain ng plant-based food lang tulad ng vitamin B12, ng vitamin D, ng iron, zinc, iodine at ng calcium. Kaya need nila mag-take ng multivitamins and mineral in the form ng tablet o capsule sa pang-araw-araw. Para sa kaalaman ng lahat, hindi kayang gumawa ng katawan natin ng vitamins. Kaya kailangan na may pumapasok sa ating vitamins araw-araw. Naulit ko, araw-araw dapat. Mainly dapat sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain, lalo na kailangan natin ng water-soluble vitamin. Dapat kasi nare-replenish natin sila specifically yung vitamin B complex at vitamin C sa ating katawan. Siyempre, maraming benepisyo sa ating katawan ang pag-inom ng vitamins. Maari natin kasi dito maiwasan yung posibleng pagkakasakit at yung vitamin deficiency. Nakakatulong din ito para mag-increase ang ating energy levels at mapaboost ang ating immune system. Ganun na rin para malabanan ang infection, para sa wound healing, para magkaroon ng matibay na mga buto, para ma-regulate ang ating hormones at marami pang ibang benepisyo. O bago tayo magpatuloy, huwag niyo naman munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell button para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Tapusin niyo rin yung video dahil marami akong impormasyon na gustong i-share sa inyo. Para naman sa mga taong gustong uminom ng vitamins sa pang-araw-araw ay wala namang problema. Halimbawa, ang pag-inom ng multivitamins tablet or ng capsule. Marami namang mga brands na available sa market. So, isang klaseng multivitamins sa isang araw ay enough na. Ang sinasabi ko lang kanina ay hindi naman required o hindi naman kailangan. Ayun ay kung nakakain ka naman ng masustansyang pagkain sa pang-araw-araw. Pero kung hindi, that time I highly recommend na mag-take ka ng multivitamins araw-araw. Siyempre, mas may advantage ang uminom ng multivitamins kaysa sa hindi umiinom. Una, mas mabuboost nito ang ating energy levels. Pangalawa, may iwasan natin ang pagkakaroon ng vitamin deficiency o kakulangan sa vitamins. Pangatlo, mas magpa-function ng ating utak o magkakaroon tayo ng sharper brain function. Pang-apat, nakakatulong din ito sa mga taong may anxiety. At panglima, sa mga nagbubuntis naman ay maaring magkaroon ng healthier pregnancy at marami pang ibang benepisyo. May mga certain groups din kasi talaga na mas mataas yung risk na magkaroon ng nutrient deficiency. Kaya talagang nire-recommenda sa kanila na mag-take ng vitamins sa pang-araw-araw. So, sino-sino nga ba sila? Sila yung mga older age, siguro yung mga nasa 80 years old or 40 years old pataas, mga nagbubuntis, mga taong may problema sa absorption ng nutrients tulad ng pagkakaroon ng celiac disease, ng ulcerative colitis o ng cystic fibrosis. Ganun na rin ang mga taong nagtitake ng certain medication
medications tulad ng diuretics na ginagamit sa hypertension dahil ito ay nagpro-promote ng urination o para ikaw ay maihi. Dahil dito, mas nadideplete nito o nababawasan ang level ng magnesium, potassium at calcium sa ating katawan at iba pang mga minerals. Ang mga tao naman na umiinom ng omeprazole at iba pang mga gamot under ng kategory ng proton pump inhibitors na ginagamit sa ulcer at heartburn ay prevent naman ang absorption ng vitamin B12 at iba pang kondisyon. Kaya mahalagang uminom tayo ng vitamins. Pero paalala lamang, ang pag-inom ng dalawang magkaibang brands ng multivitamins sa araw-araw ay hindi na inire-recommend dahil ay baka magkaroon ka naman ng overdose in the long run na tinatawag na hypervitaminosis. So gaano katagal nga bang pwedeng inumin yung vitamins or yung multivitamins? So, araw-araw, once a day, pwedeng inumin. So, wala namang specific number of days o kung gaano katagal. Siguro, i-consider nyo din yung budget. If kaya naman ng araw-araw, ay wala namang problema kahit gaano mo katagal inumin ito. Kunwari naman, kung nakakain ka ng gulay at prutas o masustansyang pagkain sa araw na to, for example, ay pwede ka naman na hindi mag-take ng multivitamins tablet ngayong araw. Pero for sure naman na hindi naman everyday kayo nakakain ng masustansyang pagkain. Kaya, better na mag-take ng multivitamins. Maganda rin na iwasan natin yung pagkain ng junk foods at ng mga processed foods. Ngayon, kailan nga ba magandang inumin ng vitamins? May dalawa kasing categories yung vitamins, yung water-soluble at yung fat-soluble vitamins. Ang kabilang sa water-soluble ay lahat ng uri ng vitamin B complex at vitamin C. Sa fat-soluble vitamin naman ay ang vitamin A, vitamin D, vitamin E at ang vitamin K. Pagdating sa water-soluble vitamin, with or without food, pwede silang inumin any time of the day. Kapag fat-soluble vitamin naman ay after kumain para sa best absorption nito. Kung ang i-take mo naman ay multivitamins, obviously from the word multi or multi, ibig sabihin marami o combination sila ng mga water-soluble vitamin, ng fat-soluble vitamin, and even minerals pa nga. Kaya maganda itong inumin pagkatapos kumain. Maganda rin sa umaga para yung nutrients na na-convert nito into energy ay magamit natin for the whole day. Aside sa pagkain ng masustansyang pagkain, pag-inom ng vitamins ay mahalaga rin na magkaroon ng balanced diet, yung hindi sobra-sobra yung pagkain. Mag-exercise ng madalas, uminom ng 1 o 2 litro ng tubig araw-araw, iwasan yung mga pagkaing mataas asukal, sobrang maalat, mga pagkaing may mataas sa preservatives at iba pa para mapanatili natin ang ating kalusugan. Disiplina rin talaga ang kailangan. Kahit naman ako na nagdi-discuss about health information ay minsan nahihirapan din magpigil, like masarap talagang kumain ng fast food, ng junk food, soft drinks, pero dapat paminsan-minsan na lang din talaga. So ayun lamang po, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng aking video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan, pero disclaimer lang, may mga delays talaga sa pag-reply kasi may iba rin akong ginagawa at may iba rin akong work. So muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa inyong doktor o pharmacist pagdating sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!